Assalamualaikum. Isa ka rin ba sa mga nagtatanong kung bakit ang Biyernes o Friday ay napakahalaga para sa mga Muslim? Sakto ang iyong katanungan. Ngayon ay araw ng Biyernes o Friday, June 14, 2024, ikawalo sa buwan ng Julhijjah sa Muslim calendar o yung tinatawag nilang Hijri. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-the best na araw na sumisikat si Haring Araw ay walang iba kundi ang araw ng Biyernes. Ang araw ng Biyernes ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga araw na kanyang linikha para sa mga Muslim. Sinabi niyang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga mananampalatayang mga Muslim, o mga taong naniniwala sa Allah, mga taong sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag narinig ninyo ang signal o tawag ng azan, ay itigil nyo na ang inyong mga ginagawa o mga ginagawang makamundo, sapagkat kayo ay maghanda at magmadaling pumasok sa masjid para magsamba, o yung tinatawag na Salatul Jum'ah o Congregational Prayer. Iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na sumusunod sa Kanya, mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na maghanda at magmadaling pumunta sa masjid para umaten ng Salatul Jum'ah. Alam mo ba, ang Biyernes ay araw ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kauna-unahang tao. Ang taong tinutukoy ko ay ang ating ninuno, ang simula, ang pinanggalingan ng lahat ng tao sa mundo, si Propeta Adam alayhi salam. Si Propeta Adam alayhi salam ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Biyernes. Sa araw din ng Biyernes, si Propeta Adam alayhi salam ay pinasok o ipinasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso o sa Jannah. Alam nyo rin ba na ang araw ng Biyernes ay dito rin natapat ang pagpalabas o pag-expel ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Adam alayhi salam mula sa Jannah or paraiso dahil sa kanilang kasalanan na hindi pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag lumapit doon sa isang puno na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na lapitan. Alam nyo rin ba na ang araw ng Biyernes ay dito nangyari ang pagpapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Adam alayhi salam dito sa mundo. Pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo si Propeta Adam alayhi salam dahil doon sa kanilang pagiging makasalanan sa hindi nila pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maaaring marami pang ibang dahilan kung bakit pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Adam alayhi salam dito sa mundo. Sa araw ng Biyernes ay nangyari din ang paghingi ng kapatawaran ni Propeta Adam alayhi salam sa kanyang kasalanan. Humingi ng kapatawaran si Adam alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang sinabi, O Allah, ako ay nagkasala. Kung ako ay hindi mo patatawarin, ako ay mapabilang sa mga taong nalulugi o mga taong lugi sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng lahi, lahat ng anak ni Adam nagkakasala. Lahat ng magkakasala, ang pinakamabuti sa kanila ay yung mga nagbabagong buhay, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo rin ba, ang Biyernes ay araw din kung saan
Dito gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggunaw ng mundo. Tama ang inyong narinig, ang huling araw ay mangyayari sa araw ng Biyernes. Ito ay mangyayari sa pagitan ng Asr o yung Salatul Asr at Maghrib. Mangyayari ang huling araw, ang paggunaw ng mundo ay sa pagitan ng Asr at Maghrib. Kaya naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinakita niya ang mga gawain, itinuro niya ang mga gawain na maaaring maging daan patungo sa paraiso, o yung mga sunna na gagawin sa araw ng Biyernes. Kapag ginawa mo ang sunna o yung practice o ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay may naghihintay na gantimpala para sa iyo. Ang unang sunna sa araw ng Biyernes ay ang pagpuputol ng mga kuko, yung mga eksis na mga kuko. Ibig sabihin, kung mahaba ng kuko mo, bawasan. Bawasan din ang mga extra na mga buhok, mga balahibo sa katawan. Sunna yon sa araw ng Biyernes. Pangalawa ay ang paglilinis sa katawan o pagligo o maliligo ang taong may ginawa para sa kanyang asawa. Halimbawa, merong asawa, sila ay kailangang magsagawa ng ritual purification bath o pagligo. Sa mga may asawa lang yon. Yung mga walang asawa, kailangan pa rin maligo para maging malinis bago pumasok sa masjid. Pangatlong sunna ay ang paggamit o pagsusuot ng mga pinaka-the best na damit mo. Hindi kailangan na bagong damit, kundi ang sinasabing best or finest clothes ay yung pinakamalinis, pinaka-the best sa sarili mo na mga damit mo. Yun ang iyong isusuot sa araw ng Biyernes. Sunna yon. Pang-apat na sunna ay paggamit ng siwak. So, ibig sabihin, paglilinis ng ngipin. Kung wala mang siwak, ay di toothbrush ang gamitin. Pag-toothbrush bago pumasok sa masjid. Panglimang sunna ay ang paggamit ng pabango, perfume. Sa mga lalaki lang ito. Ang mga babae ay hindi naman obligatory na pumunta sa masjid. Pero kung sila ay willing, gustong pumunta, ay okay lang. Ngunit hindi sila pinapayuhan na gumamit ng pabango. Pang-anim ay ang pagbabasa ng Suratul Kahf. Ito yung sura na nagkwento sa buhay ng mga kabataang lalaki. Hindi naman kabataan na as in teenagers. Ito ay mga lalaking wala pang pamilya na nagkaisa sa kanilang paniniwala na hindi nila sinuko doon sa abusive na leader nila sa kanilang lugar. Kung hindi ka marunong magbasa, ay madali lang naman makarinig ng Suratul Kahf. Uso naman ngayon sa YouTube, sa iba pang mga social media platform na pwede mong mapakinggan. Sa radyo, ganyan, recorded. Pang-pitong sunna ay ang pagpunta sa masjid ng maaga. Ibig sabihin, maaga kang pumunta, maaga kang pumasok sa masjid. At ang target na lugar na pupwestuhan mo sa masjid ay ang sa unang row, sa unang line. Sa likod, favorably, sa likod ng imam. Doon ang pinaka-the best na lugar. Kaya maagang pumunta sa masjid para makapwesto. Hindi katulad ng iba na pumapasok sa masjid sa araw ng Jum'ah o sa Biyernes ay yung magsisimula na. Kaya minsan gusto niyang pumunta sa unahan ay nasasagi pa niya yung mga balikat ng mga nadadaanan niya. Ngunit hindi yon ang advisable. Ang sinabi ay maagang pumunta sa masjid at pumwesto sa unang linya, sa unang saf ng mga mananampalataya.
Alam nyo ba, sa araw ng Biyernes ay ang mga malaika ay nasa pintuan ng masjid at nililista yung mga pumapasok sa masjid. Sila ay aalis sa pwesto na yan, yung mga malaika ay aalis sa pintuan at ititiklop na nila yung kanilang mga listahan. Pagtayo ng khatib sa mimbar, pagtayo ng khatib sa mimbar ay aalis na rin yung mga malaika sa pintuan at ititiklop na nila yung kanilang mga listahan at pupwesto sila sa mga sulok, sa mga spaces sa loob ng masjid at sila ay makikinig sa tazkir o sa mga pagbigkas sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikinig sila sa khutbah. Pangwalo na sunnah ay ang pakikinig ng sermon, ang khutbah. Yung makinig ka ng khutbah, hindi yung makikipagkwentuhan, hindi yung kung ano-ano yung mga alibay na gagawin mo habang may naghukhutbah. Kailangan para magkaroon ka ng sunnah na may gantimpala ay makinig mabuti sa khutbah o sa sermon ng khatib o yung nagbibigay ng sermon. Kailangan sa pakikinig mo ay meron kang matutunan. Kaya nga sinabi na listen attentively. Ang purpose noon ay para may matutunan ka sa khutbah na ibinibigay ng khatib. Pangsyam na sunnah ay ang pagsalawa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin sinasalawat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbikas ng Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hanggang sa kung ano-ano pa yung mga pagsalawa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-sampu na, pero hindi lang ito ang limitado na sunnah. Pang-sampu na sunnah sa araw ng Biyernes ay ang paghingi o pagdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng marami. Humiling ka na ng lahat ng gusto mong hilingin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat sa araw ng Biyernes ay tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng iyong hihilingin sa Kanya, especially sa huling oras ng Friday o ng Biyernes, bago takip silim, bago lumubog ang araw. Ibig sabihin, humingi ka ng lahat ng gusto mong hilingin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng Biyernes, sapagkat tatanggapin niya. Ang pinaka-the best na oras ng paghiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa sinabi ng mga alim o mga pantas natin ay bago lumubog ang araw, sa pagitan ng waqtul asr at saka waqtul maghrib. Maghrib kasi paglubog ng araw, maghrib na yan. So humiling tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lahat ng gusto nating hilingin sa Allah Ta'ala sa pagitan ng asr at maghrib. Sana ang video na ito ay meron tayong natutunan, kahit na katiting man lang, kahit na konti man lang, kahit na matandaan lang natin na tayo ay humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng unlimited. Dito na natin i-apply ang unlimited na sinasabi natin dito sa mundo. Unlimited na dua hanggang sa oras na bago lumubog ang araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung saan ka man naroroon. Hanggang sa muli.